Alas 5 Gs na. One Western Visayas na. Alas 5 Gs na! One Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan sa mga Martes. Kaso sang MPAX sa Iloilo City na dugangan pa. Mga residente nagahimo na sang tikang agud makalikaw sa balatian. Dugang nga duwa ka kumpirmado nga kaso sang MPAX na record sa Iloilo City. Anom na ang MPAX cases sa syudad. Pagbunggoan na isang duwa ka motorsiklo sa Leganes, Iloilo na hulikam. Duwa ka riders pilason. Pagpangawat sang isa ka lalaki sang motorsiklo sa Bacolod City, nahulikam. 447 ka residente sa coastal area sa Gimbal, Iloilo, nakabatsyag sang pagpalangatol sang mata, ilong kag tutunlan suno sa LGU. Kag, layon kag matagas nga hilamon sa floodway sa Pavia, Iloilo, nagapakitid sang alagyan sang tubig. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Kumpirmado nga kaso sang MPAX sa Iloilo City nagdangat na sa anom. Publiko mas nagaaligmat na subong agud makalikaw sa balatian. Si John Sala nakatutok live sa barangay PHHC, Block 17, Mandurriawa, Iloilo City. John? Kim, duga nga paghalong ang ginapanawagan sang Iloilo City Health Office sa publiko. Ilabi na nga naglabot na sa anom ang confirmed MPOX cases sa Iloilo City. Nagsaka sa anom ang laboratory confirmed cases ang MPOX sa syudad sang Iloilo. Ini matapos yung nagdugang ang duwa ka bagong mga kaso kahapon. Inigin kumpirmar ni City Health Officer Dr. Mary Ann Diaz. Ang duwa ka mga nagdugang nga kaso ang man ang duwa ka suspected cases yung ginreport sa nagligad nga simana. Magluwas ini may anom pa ka bagong nga suspected cases yung ginpaidalom na sa laboratory confirmatory test. Of this, 5 are males and 1 is female. The first recorded case has fully recovered as of June 5, 2025. To date, a total of 12 cases has been reported, 6 confirmed and 6 suspected. Naka-isolate naman ang mga MPOX patient kag yara na sa estable nga kondisyon. Ang vendor nga si Manang Zinaida, halin sa na-record ang labing una nga kaso sa MPOX sa syudad sang Iloilo, nangin aligmat na. Ilabi na sa pag-disinfect gamit ang alkohol. Nahangpan sini nga delikado sila sa balatian bangod sa masami skin-to-skin contact nila sa mga customer. Kay kung kaisa bala, damo gid ga kuan nga tawo ti di mo gid masabi bala nga nagagata ano lang kami kaptanay. Ano ko lang amo nagamit. Amo lang na pag kung magano pagtapos naman baligya na magamit alcohol pagka may mabakal naman ti liwat may alcohol naman kami nabutang eh. Magluwas sa pag-disinfect, nagapanawagan man ng CHO sa publiko nga mag-aligmat sa mga pagtililipon kag magpakigangot sa health authorities kung makabatsyag sang sintomas. The public is urged to cooperate by practicing vigilance and caution in all social interactions, seeking early medical consultation if symptoms occur, reporting symptoms honestly and accurately, isolating promptly if symptomatic. Kim, paday naman ang koordinasyon sang Iloilo CHO sa mga barangay, eskwelahan, transport groups, BPOs, boarding houses, kag iban pa nga sektor agod sa pagpasangkad sang preventive kag precautionary measures batok sa MPOX. Kim? Madamogid nga salamat, John Sala. Duwa ka rider pilason matapos magbungguanay ang ilang mga motorsiklo sa Leganes, Iloilo. Insidente na hulikam, samtang sa Sibalo Mantique, 3 kalalaki patay sa pagbungguanay man sa ilang mga motorsiklo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok.
Sa kuha sang CCTV video makitaan nga nagtabok ang motorsiklo nga ini sa Coastal Road nga sakop sang Barangay Guaan, Laganas, Iloilo kahapon sang aga. Paglabot sa piyak nga lane, gulpyada lang ini nga ginbungguan sang nagahagunos nga motorsiklo. Sa investigasyon sang kapulisan, halin ang nakabunggo nga driver nga si alias Ladyo sa Dumangas, Iloilo kag pakadto sa syudad. Nasa right lane ining si alias Ladyo hanggang sakay sa scooter. Samtang ining si alias James, halin siya sa Barangay Road o kung footwalk ni siya, good nga mag-approach siya sa National Road. Resulta, nakaangkon sang pila sa ulo si Ladyo nga ginabulong pa sa ospital, samtang si James may mga gasgas sa lawas. Ginahulat pa sang kapulisan nga mag-atubangay ang duha kaangot sa insidente. Makita sa video ang mga residente kag emergency responders nga nagabulig sa 3 ka lalaki nga dugoon sa dalan sa Barangay Kubay na Putan, Sibalom, Antique. Makitaan man sa unhan ang duha ka natumbang nga mga motorsiklo. Natabo ang aksidente Lunas sang kaagahon June 9. Sunod sa Sibalom Police, ginkilala ang mga rider nga Sunday alias Mark kag alias Ben upod ang angkasini nga si alias R. Lunsay ginbawian sang kabuhi ang mga biktima. Tugas ang naagom nga mga pilas sa nagtabog bangod sa mabaskog nga impact. Puro isanda na kainom. Ag rito sa area nga to may street light man pero diretso lang nga dalan. Iga pinagusto la siguro maka-drive ra. Agang sakit lang ato ma'am kay puro isanda ura ti mga helmet. Padulong sa Bilison si alias Mars, samtang pakadto naman sa San Jose Sunday alias Ben sa natabo ang aksidente. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta, si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat kay makapuso sa Bacol City naman motorsiklo nga nakapark sa Barangay 31, gintaban sang Kawatan. Pagpangawat na huli ka, yaring balita ka itong gintutugan. Sa sining CCTV footage nga kuha sang tinilikdan niya June 8 sang hapon, makita ang isa ka lalaki nga nakaputi nga sando, nakabackpack kag nakakalo nga nagapakadto balik sa tubang sa nakaparada nga motorsiklo sa dalan Napoleon Gonzaga sa Barangay 31, Bacol City. Nagapanilag pa ini tubtob nga nagpalapit na sa motorsiklo. Matiun-tiun pa, ginsakyan na sini motorsiklo kag gintaban. Yara sa iya trabaho sa ikaduha nga panalgan sa building ang tag-iya sa motor nga si Kirby sang natabo ang insidente. Actually, Sunday nga adlaw biti wala blata. Why open na iba yung bloke. Kami lang kay may ginahinga gang obra mo. Pero may kita kabilin, mundo na chimpuan lang nabili ko lang kitang yabe ko na timingan gin naglabay man sa. Grab na lang gro opportunity. Nagalao man ini nga mabalik pa motorsiklo nga madugay niyang insuptan kag ginagamit pa sa trabaho. Sentimental value na kay siyempre dugay na bala sa mo lang. Gin-report ng insidente sa kapulisan kag ginatipon pa ang dugang ebidensya agon matumod ang lalaki sa CCTV footage. Actually daw medyo kitaom ng itsura kasi pamilyar man sa aton nga mga operative, so we'll do our best para mabuligan man natin mga biktima. Makapugsa panawagan naman sa Bacol City Police Office nga ipaiway ang pagbaligya o kung pagbakal sang propiedad o kung pagkabutang ang kinawatan kaangay sang mga motorsiklo. Ang kung sino man nga persona ang mapamatudan nga regalapas sa Presidential Decree No. 1612 o kung anti-fencing law ang posible mapreso sang tubtob 20 katuig. Sa records ng BCPO, halin January tubtob June 9, 2025. 4 ng kaso sang pagpangawat sa motorsiklo sa syudad, lakip ng ulihi nga insidente. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, One Western Visayas. Masobra 400 ka residente sa coastal area sang Gimbal, Iloilo naka-eksperyensya sang pagpalangatol sang mata, ilong kag tutunlan. Kabang danan sini gina-imbestigaran na sang LGU. Yaring balita. Natingala ang isa ka residente sang Barangay Kabasi, Gimbal, Iloilo sa nakabatsyag siya kagang bilog niya nga pamilya sang palareho nga si Thomas sugod kahapon sang hapon. Suno kay Tino nagpalangatol ang ilong kag tutunlan sang iya kabataan kag asawa. Dugay-dugay pa, siya ang nakabatsyag man. Wala man kuno sila sang baho nga napanimahuan. Primero, kung batyagan ang ilong ko, ga init, lana do kakang, tapos ang tubog ko bla daw may plimas nga do ka do abi nito trangkasuhon ko kung tingala pagbugto ako pagaga do mo daw gapranamol mata ko. Sa record sang barangay, naglabot sa 447 ka residente sa coastal area ang na-record nga may kasubong nga sintomas. May pila nga nagbakwit na suno sa barangay. Yung pabakwit ko gani sa may babaw. Nanawag pag sa MDR ngayo face mask.
nagatag man sila. Ang ginasuspetsahan nga ginhalinan sa ginamatsyag sang pumuluyo, amo ang hatchery sang Pasayan sa Barangay Baras, Gimbal. Ginpadulungan ini kay inasang barangay kag LGU agod mag-imbestigar. Natukiban nga nagpatigayon man gid sila sang water treatment sang Domingo. Apang suno sa LGU, hindi nila makumpirmar kung halin gid man sa hatchery ang kausa sa mga reklamo. Nagkuha na sang water sample sang LGU. Ang ang area kang hatchery is boundary na siya sa duha ka barangay. So ang sa sa right nga barangay wala na sila ti signs. Diyan lang sa left side lang. So ti halin lang dira sa hatchery pakadto na diri sa proper nga mga barangay. So ang lang ginamon is posible nga ara sa ila. Apang suno sa heads ng operations sang hatchery, kada semana gid man nila ginahimo ang water treatment sa sulod na sang anong katuig nga operasyon. Nanindugan sila nga nasunod ang gusto nga proseso sa pagtreat sang tubig sa ila lugar. Treatment yun yung tinatawag namin disinfection. Pero before namin i-throw yung water na mayroong treatment na like chlorine, meron kaming neutralizer, tinatawag naming sodium thiosulfate. Hugot nga ginamonitor sa Municipal Health Office ang kondisyon sa mga residente, ilabi na ang mga vulnerable sector. Ginabisuan man ang mga ini nga gilayon mag-report kung maglala pa ang ila pamatsyag. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Pavia, Iloilo, layon kag matagas nga hilamon sa floodway, mayor nga problema nga nagasablag sa pag-ilig sang tubig. Ilabi na, subong nga tagululan. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagmando ang Office of Civil Defense 6 sa mga local government unit nga pasanyugon ang flood control systems bilang pagpanghanda subong nga tag-ululan. Suno sa OCD, kinahanglan nga siguraduhon nga naga-function ang mga flood infrastructure, early warning systems kag ang kooperasyon sang komunidad. Dako ang mabulig kini sa pagdaganada sa epekto sang pagbaha. Not only that, but we also encourage hindi lang ang ating mga local government units, but also isa ng mga communities naton to improve the drainage system sa ilang mga kabaranggayan. Diri sa Pavia, Iloilo, talalupang doon ang pagkitid kag pagnabaw sang floodway. Mga kapuso, inang sitwasyon sang pangpang sang suba, madamo sang sagbot kag puno sang kahoy nga posible ginaanod sang baha halin sa bukid. Kag ang matigbaw, mataas pa sa tao. Suno sa barangay officials ang Anilaw, Pavia, mayor nga problema ini sa lugar gani nagakahangawa sila bangod kung magsigi ang ulan posible mangin mahinay ang dalagan sang tubig sa suba. 3 na katuig ang nagligad sang nagpatigayon sang desilting ang DPWH. Apang madasig gilayon magtubo ang mga hilamon. Kinahanglan naman sang dako nga pondo para malimpyuhan ang floodway. Pag clearing sinisang suba, 3 months after do ara na naman. So amo na yung problema gid sang banwa. O hindi masarangan sang banwa, maskin mismo ang DPWH nga hambal na sila nga hindi nila ni masarangan maglimpyo, no? Kay hindi lang na diri nga portion ang ilalimpyuhan. Siyempre ang debris halin sa babaw ma-accumulate na di sa dalom downstream. So para maging effective siya ang flood control project dapat periodically ina-desilt gid. Suno sa DPWH 6, nagapatigayon man sila sang clearing operation agod mamintenar kag mahawanan ng mga suba. Apang ginaschedule lang ang clearing bangod limitado ang mga equipment. Kung makita naton nga may filtration ang dako, ginapadalaan sa lang santik pang aton nga dredger or backhoe para ma-monitor kag ma-monitor kag ma-restore ang aton nga waterways. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Exciting mga kapuso, danta ang mga silainon sa pagsaulog sang kasaysayan, pagkabaganihang kag tradisyon sa ila syudad pinaagi sa Kansilay Festival 2025. Sa mga tuig magadugang ang kasadya sa presensya sa Nanday Prince Clemente, Radson Flores, Lauren King, Alan Ansay kag Sofia Pablo. Kita na kita sa atong Grand Kapuso Fiesta sa June 12 alas 9 ng gabi. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental, lalaki nga nagbilin sang lapsang nga babayi sa nakapark na jeep sa Talisay City na Juan sang CCTV. Sa Eli Pedreso nakatutok.
Alas 7:32, gabi sang Hunyo 8, makitaan sa video nga ini ang lalaki nga nakaputi nga t-shirt nga nagalakat sa dalan sa Barangay Zone 8 sa Talisay City, Negros Occidental. May ginasuksok ini nga bag kag nagakugos ang lapsag nga naputos ang lampin nga puti. Nagpanilag pa ang lalaki sa palibot kag nagpalapit sa nakaparada nga jeep. Ginplastar sini sa sulod sang jeep ang iya nakugos kag ginbutangan pa sang duga nga tabon. Alas 7:33 ang naglakat ini kag ginbilin ang lapsag. Sa amuman nga gabi, nakitaan sa isa ka babae kag lalaki nga naglabay sa dalan ang lapsag sa sulod sang jeep. Gilayon nila nga gin-turnover sa punong barangay ang lapsag. Ang pinsan ko sa kakaidra nga part daw medyo dulom na da. Tapos nakita ko na sa TV nga daw biglang inbutang naman sa saktong bata. Hindi kuno residente sa barangay ang lalaki nga nakuhaan sa CCTV. Apang sa pananaw sang punong barangay, posible nga ini ang amay sang ginbilin nga lapsag. Basi siya guroy, pero I don't know kung ang asawa ya, kung babae, kung makabalo man. Basi mga minor pa nilang kabataan, mga muna nga daw nadlok sa ano. Sunod naman sa Talisay CSWDO, hindi pa mahambal kung ang lalaki sa video amo ang amay sang bata. Hindi kita ka-assume guro, no, na mother siya sang bata or ginsugo lang siya to do the crime, no, with that CCTV nga na-cover tani. Siya magpalagyo, no? Pwede may accountability sa salayin naton. Sunod sa Talisay City Police, ginaimbestigaran na nila ang insidente kag ginatutukan ang pagtumod sa lalaki sa video. Nagapakig-angot man sila sa Talisay CSWDO. Nagapabilin sa kustudiya sa CSWDO ang lapsag nga babae. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. 181 ka vehicular accidents na record sa Oton sa first quarter sang 2025. Mas manubo nga unified speed limit tuyo sang Iloilo LGU nga ipatuman sa mga provincial road. Si John Sala nakatutok. Nagapangunang banwa sang Oton, Iloilo sa may pinakamadamo nga road crash incident sa bilog nga probinsya sa Iloilo sa first quarter sa 2025. Santo sa datos ng Iloilo Police Provincial Office umpisa sa Enero tungkol Marso subong tuig, mayara na sang 181 ka mga aksidente nga na-record. Mas mataas ini kumpara sa nagligad nga tuig nga mayara lang sang 167 ka insidente. Nag-spike ang number, especially ang minors nga nag-involve sa road crashes. Isa sa mga kaso nga na-record amo ang aksidente nga nagluntad sa Barangay Pulo Maestra Vita Oton sa Abril 27 sa diin patay ang driver sa motorsiklo kag pilason ng angkasinis ang nakabunggo sa isa ka salakyan. Sa mga napatay naman tuga sa aksidente nagapangunang banwa sang Pototan, Haniway, Santa Barbara kag syudad sang Pasig nga may tag-apat ka kaso. Gani plano sa karon sa Iloilo Provincial Task Force on Road Safety nga magpatuman sang mas manubo nga speed limit sa bugos ka probinsya sa Iloilo. Gusto namon nga mapalesen gid siya kay ang national roads naton naga-require sa layin naton 80 ang kilometers per hour ang speed limit. So we hope that mapanubo siya by 40 to 60. Kaina sang aga nagpatigayon ng LTO6 ang theoretical driving course para sa mga estudyante kag manunudlo sang Oton National High School bilang kabahin sang Brigada Eskwela. Habing technical nga pang drive nga aspeto, hapos na miskan diin matun-anan nila pero ang insakto gid nga process and ang ilang i-evaluate sa aton nga mga layi at the same time mga pusulundan naton sa karsada andang pag-develop no sang skill sa pagiging defensive driver. Tita ko gid nga bulig ang pag-educate sa ila. Nagpasalig man ang Oton MPS nga mas pagahugto ng ila traffic monitoring kag pagpatuman sang checkpoints dala edukar sa mga motorista. May ara lang kami continuous nga coordination sa aton nga traffic auxiliary, ang strict implementation sa municipal ordinance sa traffic, kag continuous implementation sa checkpoint. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Iloilo City Veterinary Office naka-record sang 8 ka kaso sang animal rabies sa mga 2025. Mass vaccination ginpasangkad. Yaning balita. Nakabalag sang 8 ka kaso sang animal rabies ang Iloilo City sa una nga 5 ka bulan subong nga tuig. Mas mataas ang 7 lang nga na-record sa bilong nga tuig sang 2024. Base sa datos sang Iloilo City Veterinary Office, 5 diri ang hinuptanan kag 3 ang layaw nga ido. 4 ang na-record sa Iloilo City proper, 3 sa Arevalo kag 1 sa Haro. Ang 8 ka ido ang nagpakita sang sintomas sang rabies antes na patay. Wala naman sang human rabies case nga na-record sa syudad. Balatian gid siya, so sa kalabanan ng mga nag-positive, halos tanan, furious type ang nakita namin. As in, may nag-exhibit talaga ng aggressiveness.
Bangod sini, ginapasangkad na sang LGU ang mass vaccination agud matap na ang rabies. Sa karon, masobra 11,000 na ka mga ito ang nabakunahan sa city proper, Lapas kag Arevalo. Marog tapos naman sa Mandurriao. Yara pa lang sa 30% ang vaccination rate sa syudad. Sunod sa City Veterinarian Office, sang March lang nagsugod sa pagpangbakuna, bangod limitado pa ang supply sa vaccine. Isa ka barangay ni nag-positive, garing vaccination, kina-prioritize natin ang area. Once na, let's say, natapos naman yung barangay, dala lang sa close contact. Pila sa pamaagi sa pagtap na sang rabies, amo ang pagsiguro nga kompleto sa bakuna ang mga ito. Malimpyo ang cage, kag napakaon ni isang insakto. Ako yung kinapakaon ko na kinabutang ko na yung pagkaon kada aga kagabi. Tapos kung gusto yung magwa, kinapagwa ko yung may kadina na. Kinapaliguan ko na kada simana, sir. Kung may program nga anti-rabies free ang aton barangay, ginadala ko man naman niya ito. Libre ang pagpabakuna sa City Veterinary Office. Abiso sang City Veterinarian, kurungon kag hindi pagpagwaon ng mga ito nga makitaan sang sintomas ang rabies, agud hindi na makahalit sa iban. Upot Jeromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Nagbato-mato balik ang 4 ka children in conflict with the law sa Balay Dalayunan Home for Boys sa Barangay Barrio Obrero, Lapus matapos nga nagpalagyo tungang gabi sang Biyernes, June 6. Ginkakibot sang house parent nga kulang sang 4 ang 17 ka CICL nga nagatiner sa Balay Dalayunan. 2 ka CICL ang nagbalik gilayon sa mga adlaw samtang ang 2 Domingo sang gabi nakabalik. Sunod sa tagdumalahan nakakuha sang oportunidad ang 4 ka menor de edad nga makalusot sa pertahan kag maglukso sa pader. Kahidlaw kuno sa ila pamilya ang rason sang ila pagpalagyo. Sang nakaligad nga Pebrero, 5 man ka mga CICL ang nakapalagyo sa Dalayunan. Nag-coordinate na ang Dalayunan sa City Engineer's Office agud mapangitaan sang paagi nga hindi na makapalagyo ang kabataan. Pakakadto na sila abi twice a month o kung once a month. Kay ga-verbalize gid ang parent nga mamakakadto kami hindi gid silin kada semana. Kung may ara kami nogpliti, so amo na pagkadto namon. So may another option pagid kami nga hindi pala sila mahidlaw sa parent nila. So may another kami nga may video call kami every week na siya. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, himatas ang lalaki nga nasapwan patay sa Barangay Alangilan, ginapanginwala nga imbolbadong biktima sa illegal nga droga. Yaring balita nga itong gintutukan. May nakasulat nga tinaga nga pusher sa karton nga nakatungtong sa bangkay ni Christian Bawang sa nasapwan sa Kilamunan sa Barangay Alangilan, Bacolod City kahapon sang aga. Magluwas diri, may 5 ka sachets sa suspected shabungan na recover ang kapulisan sa bulsa sa shorts. Rason, nga isa sa mga natutukan namong posible kaangtanan sang biktima sa illegal nga droga. Bagay nga hindi mabaton sa iyang mga himata sa Barangay Seferia, Bacolod City. Magluwas sa pagsagod sa mga pispis. Wala kuno sang bisyo ang biktima. Mga ginpatay nila kay wala man saya may ginahimo nga malain. Ang tao diya balo ginaitanan nga waay na saya gaamuna. Ang 27 anyos na biktima, isa ka LGBTQ member kag nagtrabaho sa to bilang call center agent. Mabinuligon sa iya 4 ka manghod bilang subang sa pamilya, suno sa iya manghimata. Kabalo ng Ginoo. Kag tani makonsensya makamo sa ginobra nyo kay kalain gyud sa ginobra nyo. Wala pa sang konkretong nga anggulo ang ginasundan ng kapulisan pagluwas sa pila ka impormasyon kundi siya ulihi nga nakitaan. May mga informations kami sir nga nabaton sir nga dira sa Barangay Estefania gid salas nga nakita kag do may sakyan sa kunong salakyan kag amo nasubong ang amon nga gina-backtracking kag gapangita kami sang ebidensya or CCTV sa area kag witnesses nga nakakita nga
may ginsakyan gid sa. Naputos sang duct tape ang ulo, matiil kag gamot sang biktima sang nasapuan. Natala na pangay paidalom sa autopsy ang bangkay sini. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Dead on arrival sa Aliosan District Hospital ang 12 anyos nga batang lalaki nga si Elias Toto matapos makuryente sa barangay Ubudan, Alimudjan kahapon. Base sa investigasyon sang Alimudjan Police, nag-aisahan noon nga nagpadulong sa talamnan ng biktima para magpalupad sang borador pasado alas 10 sang aga. Ginapatihan nga nakasangit ang borador sa linya sang kuryente kag ginpilit ini nga labuton sang biktima. Nakaptan na sini ang open wire. Nalalas kag nahapan pa sang biktima ang open wire sang ini ang natumba. Nag-angkon sa nga paso sa mga kamot, butkon kag dughan ang biktima. Pasado alas 12 na sang udto sa nakitaan ang nakuryente nga bata. Nadugayan pa ini kag makuha bangod may mga porsyon sang talamnan nga basa kag wala galayon na utod ang linya sang kuryente. Mga kapuso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sang GMA ang Kapuso Big Time Panalo Season 3 upod ang mga bago nga nagahatag sang Big Time pa premyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa mga swerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ang nagsugod sang May 3 tubtob sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kon scam texts. Magtutok lang sa GMA o i-follow ang mga GMA promos sa Facebook kag TikTok pages o kon magbisita sa microsites ng GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Nangin bagyo na ang low pressure area pero yara ini sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan sa nakatungdan sang Iba Zambales kag nagapadulong pa southwest sa Carasigon nga 15 ka kilometro kada oras. Nagapalayo na ini sa bungsod apang padayon nga pagabutungon ang southwest monsoon kon habagat nga magadala sang maulanon nga tiyempo ilabi na sa nakatungdan nga bahin sa bungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pagulan gihapon sa pinakabahin sang Visayas lakip na sa Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Island Region. Mangin mabaskog ang ulan sa pila ka mga lugar gani mangin handa sa posible baha o kon landslide. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dakong amisyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.